Nagsimula na ang lahat sa pagpaplano kung paano itatayo ang bagong nayon, at hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang pagdidisenyo at pagtatayo, kung saan binigyan ng tungkulin ang bawat isa. Puno ng aktibidad ang buong lugar, habang sabay silang nagtatrabaho para maitayo ang bagong pamayanan. Nang lumipas ang ilang oras, naglabas si Ann ng mga sandwich para kay Hirako at sa mga babae, ngunit pinaalalahanan niya si Hirako na madaling masira ang mga sangkap na ginamit dito. Kaya naman, pinayuhan niya silang simulan ng mag-ipon ng mga pagkaing maaaring tumagal, at nang marinig iyon ni Hirako, naunawaan na niya kung bakit maraming gulay ang nakakalat sa paligid. Nagsalita naman si Tia at iminungkahi na dalhan din ng sandwich ang mga babaeng nagtatrabaho sa village hall. Inisip ni Hirako na magandang ideya iyon, at nagboluntaryo si Hirako na siya na ang magdadala nito dahil alam niyang abala ang mga tao sa lugar gaya ng nabanggit ni Floram. Samantala, ang mga tagapangasiwa na sina Clark Ace at Rojo, kasama si Rosalind ay nakasubsob ang mga mukha sa kanilang mga mesa, pagod na pagod matapos ang ilang oras na pag-aasikaso ng napakaraming papeles. Doon pumasok si Hirako na may dalang basket at sinabing nagdala siya ng pagkain para sa kanila. Sa kabilang banda, sina Lasty at Flora, kasama si Hakuren ay nahihirapan pa ring masanay sa kanilang mga tungkulin bilang mga clerk, at halata naman na magtatagal pa bago sila maging komportable sa kanilang trabaho. Biglang bumahing si Lasty at hindi sinasadyang masunog ang isang dokumento, dahilan para magpanik silang lahat. Ngayon ay tumingin ang mga tagapangasiwa kay Hirako para humingi ng tulong, pero sinabi lang niya na kumalma sila dahil papunta na raw si Floram kasama ang ibang mga babae. Hindi nagtagal, dumating nga si Floram kasama ang grupo ng mga babae mula sa kaharian ng mga demonyo upang tumulong. Karamihan sa kanila ay nagboluntaryo dahil gusto nilang suportahan si Floram, at alam nilang makakatulong ito sa kanilang katayuan sa lipunan. Akala nila ay madali lang ang trabaho, pero nang makita nila ang tunay na sitwasyon ay nagdadalawang isip na sila. Gayunpaman, pinasimulan agad sila ni Floram sa trabaho at inutusan na ayusin at ikategorya ang mga record. Nang makita ni Hirako na maayos na ang lahat at pinamunuan na ito ni Floram, sinabi niya rito na siguraduhin lang na makakakain ang lahat ng babae kapag maayos na ang sitwasyon. Pagkatapos ay bumalik si Hirako at nagsimulang magsaka, at doon lumapag si Gran Maria at nagulat na sinuri na niya ang paligid at wala siyang nakitang senyales ng panganib. Lumapit naman si Lei kay Hirako at inamin na siya ang nagpadala kay Gran Maria upang humanap ng magandang lokasyon para sa bagong nayon. Noong una, inakala ni Hirako na masyadong malayo ang lugar na napili ni Lei kaya iminungkahi niyang magdala ng pagkain, pero sinabi ni Lei na hindi naman ito ganoon kalayo dahil nasa bandang ibaba lang ito ng ilog. Ipinaliwanag niya na pinili niya ang lugar na iyon para magkaroon sila ng kalamangan sakaling magkaroon man ng rebelyon o gulo sa mga mamamayan. Hindi naniniwala si Hirako na mangyayari iyon, pero pinaalalahanan siya ni Lei na mas mainam na laging handa sa anumang sitwasyon. Ipinakita rin niya ang isang malaking puno sa lugar na iyon, bagamat hindi ito kasing laki ng puno na mayroon sila ngayon, ngunit sapat na ito para sa kanilang layunin. Nang mapagkasunduan na ang lokasyon, nagsimula silang maghanda sa paglilinis ng lugar, na siya palang lupain ni Daga. Kinuha ni Daga ang kanyang palakol upang putulin ang unang puno, pero napakalakas pala nito at hindi man lang niya maibaon ng malalim ang kanyang sandata. Kaya naman, inilabas ni Hirako ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka at madali nitong napuputol ang mga puno, at pagkatapos ay gumawa sila ng tulay na kahoy sa tawiran ng ilog. Naisip ni Hirako na dapat sana ay gumawa sila ng mas matibay, pero pinaalalahanan siya ni Lei na kapag ginawa raw iyon na sobrang laki, baka gamitin din ito ng malalaking halimaw mula sa gubat, kaya napagtanto ni Hirako na tama nga siya. Nagtuloy-tuloy sila sa paggawa ng mga daluyan ng tubig, at hindi nagtagal ay natapos din ang isang malaking imbakan ng tubig. Kinausap ni Hirako si Daga at sinabing hindi nila matatapos ang lahat kung wala silang sapat na kahoy, pero sinabi ni Daga na magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa pagpapatuloy ng konstruksyon. Dahil walang ginagawa, nagpa siya si Hirako na gumawa ng estatwa bilang paggunita kay Zabaitan, at lumapit sa kanya si Lulu Lacey na dala si Baby Alfred at sinabing masyado na raw siyang nagtatrabaho. Pagkatapos noon, opisyal nang sinimulan ang paggawa ng mga bahay, at naalala ni Hirako noong una siyang dumating sa mundong ito, noon ay sobrang hirap na gumawa kahit isang bahay lang dahil wala man lang siyang pako. Pero ngayon, dahil sa dami ng tumutulong at may mga gumagamit pa ng mahika, natapos nila ang unang bahagi ng mga bahay sa maikling oras lamang. Pakiramdam ni Hirako ay kumalma na ang sitwasyon at unti-unti nang nagiging maayos at buo ang lahat,
ngunit biglang lumapag muli si Gran Maria at may dalang masamang balita. Nakatanggap daw siya ng mensahe mula kay Drime na nais nitong dalhin sa nayon ang mga bagong residente, at laking gulat ito ni Hirako at Lei. Dumating si Drime at humingi ng paumanhin sa biglaang pagdating, at ipinaliwanag na kailangan niya itong gawin dahil sa bigat ng sitwasyon, at ipinakilala niya kay Hirako ang grupo ng mga Minotaur na nagnanais manirahan sa kanilang nayon. Tiningnan sila ni Hirako at namangha siya, dati kasi niyang inakala na mukhang baka ang mga Minotaur, pero halos tao pala ang itsura nila maliban na lang sa mga sungay sa kanilang ulo. Lumapit si Gordon, ang pinuno nila, at ipinakilala ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hirako kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tangkad nila, dahil napakalaki pala ng mga ito. Ipinaliwanag ni Gordon na pinalaya sila sa kanilang tahanan at matagal silang naglalakbay na walang mapuntahan, hanggang sa may makilala silang tutulong sa kanila. Nang marinig ni Drime ang kanilang sitwasyon, inisip niyang napakahalaga at apurado ang bagay na ito kaya dinala niya sila agad kay Hirako. Dahil dito, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hirako at inutusan niya si Anne na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Dahil hindi sigurado si Anne kung ano ang pwedeng kainin at bawal sa mga Minotaur, gumawa na lang siya ng rice pudding para ligtas, sa akala niya ay bagay ito sa kanila. Doon lumapit si Narf, isa sa mga lizardmen, at sinabing nakakasalamuhan na niya noon ang mga Minotaur, kaya alam niya kung ano ang mga dapat itanong at kung ano ang mga kailangan nila. Binigyan siya ni Hirako ng pahintulot, at agad na sinimulan ni Narf ang pag-aasikaso. Nang maayos na iyon, inakala ni Hirako na magiging maayos na ang daloy ng mga pangyayari, pero napansin nila na masyadong maliit pala ang mga inihanda nilang bahay para sa tangkad at laki ng mga Minotaur, kaya kinailangan nilang mag-isip ng solusyon. Biglang dumating si Floram na hinihingal, at sinabi kay Hirako na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na may darating na panibagong grupo ng mga residente. Hindi nagtagal ay dumating din si Bezel na mukhang pagod na pagod. Tinanong siya ni Floram kung bakit hindi niya isinama ang mga refugee mula sa digmaan, at ipinaliwanag niya na naging magulo ang sitwasyon. Napilitan siyang gumamit ng maraming mahika para ilikas ang napakaraming tao ng sabay-sabay, at naubos talaga ang kanyang lakas doon. Naintindihan ito ni Hirako, at sinabihan na lang niya itong magpahinga na muna dahil siguradong pagod na ito. Dahil dito, inakala ni Hirako na ang mga darating ay ang grupo ng mga centaur o kalahating tao at kalahating kabayo. Humarap si Gruwood, ang kanilang pinuno, at ipinakilala ang sarili bilang hari ng mga Viscount at Chief Retainer. Dahil hindi naman alam ni Hirako kung sino o ano iyon, lumayo siya at ipinagkatiwala na lang ang usapan kay Latasay, na isa sa mga tagapangasiwa. Dahil sa pagiging maharlika, naging mayabang at mataas ang kilos ni Gruwood, pero mabilis siyang pinagsabihan ni Latasay at pinaalalahanan na sila ang lumapit sa nayon, kaya wala silang karapatang magmalupit o kunin ang lupa. Nasaktan ang damdamin ni Gruwood at tinaasan niya ng boses si Latasay, ngunit bilang sagot, mahinahon na ipinakilala ni Latasay ang kanyang sarili bilang anak ni Count Drowa. Nang malaman ni Gruwood na mas mataas ang antas ni Latasay sa lipunan, agad siyang lumuhod at nagmakaawa at humingi ng tawad. Pagkatapos, nagtanong si Latasay kay Hirako kung pwede siyang maging tagapamahala sa mga centaur dahil may koneksyon naman daw ito sa kanilang pamilya, at walang naging problema rito si Hirako. Gayunpaman, tinanong niya si Latasay kung ligtas ba ang kanilang lugar dahil alam niyang may digmaan na nagdudulot ng maraming residente, at pinasalamatan siya ni Latasay sa pag-aalala pero sinabing ayos lang ang lahat at wala silang dapat ipag-alala. Sumunod ay hinanapan nila ng matitirhan ang mga centaur, pero nalaman nilang nahihirapan din sila sa maliliit na bahay gaya ng nangyari sa mga Minotaur. Pwede silang pumasok, pero siguradong hindi komportable. Tinanong sila ni Lulu Lacey kung kaya ba nilang paliitin ang kanilang sarili gamit ang mahika, pero sinabi ni Gruwood na ito na ang pinakamaliit na pwedeng maging itsura nila. Habang nag-iisip pa si Hirako ng solusyon, may dumating namang grupo ng mga kababaihan sa gate. Ipinaliwanag ni Hakuren na nakita niya ang mga ito na naliligaw sa gubat kaya dinala na lang niya sila, na sinang-ayunan naman ni Hirako, ngunit ang nakapagtataka lang ay may dala silang isang tuod ng puno. Lumapit si Hirako para batiin sila pero hindi sila sumasagot, kaya inakala ni Lasty at Hakuren na nahihiya lang siguro ang mga ito, pero biglang nagsalita ang tuod at ipinakilala ang sarili bilang si Egg. Nalaman ni Hirako na ang mga babaeng ito ay tinatawag na Nuno Daphne, isang lahi na kayang mag-anyong halaman o puno kapag may nakikitang halimaw para magtago. Pero kapag nasaktan sila habang nasa anyong puno, nawawalan sila ng kakayahang bumalik sa anyong tao ng ilang panahon. Kwento nila,
Nawasak ang kanilang tahanan dahil sa baha matapos putulin ng mga tao ang lahat ng puno sa kanilang lugar. Naglakbay sila hanggang sa makarating sa Forest of Death matapos silang sabihan ng isang merchant na si Michael tungkol sa nayong ito. Naintindihan ni Hirako na malamang ay hindi na nasabihan pa sila ng maraming detalye ni Michael kaya sila na mismo ang naghanap ng daan papunta doon. Gusto sanang maghanda ng pagkain ni Hirako para maayos silang matanggap, pero sinabi ni Egg na hindi naman nila kailangan ng pagkain para mabuhay. Tiningnan niya ang mga kalidad na prutas na tumutubo sa lupa at napagtanto niya na dapat ay talagang espesyal ang lupain dito. Dinala sila ni Hirako sa taniman, at doon ipinaliwanag ni Egg na ang talagang kailangan lang nila para umunlad ay malinis na tubig at sikat ng araw, at matabang lupa. Tinanggap ito ni Hirako, at nang maayos na ang usapang pagkain, tinanong niya sila tungkol sa kung saan sila titira dahil mukha namang kasing laki lang sila ng mga tao. Napanatag ang loob niya sa pag-aakalang magagamit na ang mga bahay na ipinapatayo niya, pero agad na binasag ni Egg ang inaasahan niya, nang sabihing mas gusto nila na tumira sa labas. Dahil dito ay nagsisi si Hirako na pinaghirapan pa niyang ipatayo ang mga iyon, pero nang mag-isip siya ng mabuti ay nakahanap din siya ng solusyon, ang mga nakababatang minotaur ay ilalagay sa mga normal na bahay, ang mga centaur naman ay sa mga kwadrado, at ang mga Daphne ay mananatili na lang sa bukid. Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin si Hirako tuwing nakikita silang nakatayo lang doon buong gabi, at iniisip kung masasanay din ba siya sa ganitong tanawin. Bukod pa rito, napagtanto nila na kailangan nilang gumawa ng maayos na bahay para sa mga malalaking minotaur, pati na rin maglaan ng pagkain, damit, at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa halip na mag-isip lang, iminungkahi ni Hirako na simulan na nila ang kaya nilang gawin agad, at nagsimula silang magdisenyo ng mga bagong pamayanan. Bilang pagtanggap sa 200 bagong residente, nagtipon sila ng mga kinatawan mula sa bawat pamilya para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Bago magsimula si Hirako, yumuko si Gruwad sa harap niya dahil naintindihan na niya kung gaano kalaki ang impluwensya at kapangyarihan ni Hirako, pero sinabi ni Hirako na huwag na siyang maging formal at kumalma lang siya. Biglang nagbigay ng paalala si Latasay para sabihan si Hirako na dapat ay mas magpakita siya ng awtoridad sa harap ng mga tao. Sinunod ito ni Hirako, at sumagot siya kay Gruwad ng may mas seryoso at mahinahon na tono. Ipinaalam niya na nagtalaga siya ng mga tagapamahala para sa bawat lahi. Si Narf ang bahala sa mga minotaur, si Latasay naman sa mga centaur, at isang babaeng kalahating tao na nagngangalang Mamo ang mamumuno sa mga Daphne. Nalaman ding lumipat pala si Mamo galing sa Howland Village kasama sina Sena, at ibinigay sa kanya ang posisyon dahil personal na inirekomenda siya ni Sena para sa tungkulin. Tungkol naman sa tirahan, ipinaliwanag ni Hirako na dahil ang mga naunang bahay ay para lang sa mga normal ang laki, nagpasya silang gumawa ng hiwalay na mga baryo na swak sa sukat ng mga minotaur at centaur. Naisip nilang mas magiging madali ang buhay at trabaho kung ang lobo at grupo ay titira kasama ang kani-kanilang mga lahi. Ginamit nila ang lugar na sinuri na noon pa ni Nalay, at agad na gumawa ng mga kalsada at sistema ng patubig. Nang kailangang linisin ang gubat, napakadali ito para kina Hakuren at Lasty dahil sa kanilang lakas. Pero napansin ni Hirako na mas malakas pala sila kaysa sa inaakala niya, kaya pinakiusapan niya silang huwag gamitin ang kanilang buong lakas. Samantala, sa bahay naman ni Hirako, dinalhanian si Lacey ng mga magagandang damit para kay Alfred na gawa ni Zabutin. Kahit medyo malalaki ito, labis na natuwa at nagpasalamat si Lacey sa regalo. Sa lugar ng konstruksyon, mabilis na natatapos ang mga bahay para sa mga minotaur, at dahil matatangkad sila, pinagawa ang mga ito ng maluluwag at iisang palapag lang. Pero nang pumasok si Hirako, nagtataka siya sa mga gamit dahil ang mga higaan nila ay mga patag na tabla lang. Ipinaliwanag ni Gordon na sanay talaga silang matulog ng ganito, para hindi sumabit ang kanilang mga sungay sa gabi. Sa ikatlong baryo, maayos ding natatapos ang mga bahay para sa mga centaur. Dahil parang kabayo ang katawan nila mula sa bewang pababa, mas bagay sa kanila ang mga estrukturang parang kwadrado. Napansin ni Hirako na walang pinto ang mga ito, kaya sinabi ni Gruwad na nahihirapan kasi ang lahi nila sa mga pinto, kaya mas praktikal para sa kanila ang gumamit na lang ng kurtina na pwedeng buksan at isara gamit ang lubid. Lumipas ang isang buwan, at dahil sa pagsisikap ng lahat, tuluyan nang natapos at naitayo ang 2 bagong baryo. Napanatag ng husto ang loob ni Hirako nang matapos nila ang lahat bago dumating ang taglamig, dahil hindi naman nila pwedeng pabayaan na lang na walang maayos na matitirhan ang mga bagong mga residente pagdating ng malamig na panahon. Tungkol naman sa pangalan ng mga bagong baryo,
pinili na lang ni Hirako na tawagin ang mga ito na pangalawang baryo at pangatlong baryo para simple na lang. Inilahad naman ni Floram na kailangan daw nilang magtalaga ng mga alkalde na mamamahala sa bawat baryo, at iminungkahi niya na si Gordon ang maging alkalde ng pangalawang baryo, habang si Gruwad para sa pangalawang baryo. Pero nag-alala si Lei na baka hindi magandang ideya na magkapantay lang sila ng ranggo ni Hirako, kaya iminungkahi ni Floram na gumawa ng mas malinaw na sistema at bigyan si Hirako ng titulo na magpapatunay na siya ang nasa itaas na posisyon. Pinag-uusapan nila kung tatawagin ba siyang presidente, ngunit biglang dumating si Egg, at nagtanong kung kailan gagawin ang baryo para sa kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag ni Hirako na napagdesisyonan nila na huwag nang gumawa ng hiwalay na baryo para sa mga nuno Daphne, at kitang-kita ang lungkot sa mukha ni Egg. Pero hiniling ni Hirako na pakinggan muna siya, dahil may pakiusap siya tungkol sa magiging tungkulin nila sa mga baryo. Dahil likas na sanay ang mga Daphne na manatili sa iisang lugar ng matagal, plano ni Hirako na ilagay sila sa mga strategic na pwesto para magsilbing bantay at tagahatid ng impormasyon. Dahil may kakayahan silang mag-usap gamit ang telepathy, naniniwala siyang perpekto silang maging mga mensahero para magkaisa ang lahat. Bukod pa rito, nagsisilbi rin silang ilaw tuwing gabi, na napatunayang napaka-praktikal ng kanilang tungkulin. Nang maayos na ang lahat, gusto na sanang magtalaga ni Hirako ng mga trabaho, pero nahihirapan sila dahil hindi pa sanay ang marami sa presensya ni Zabi at Kuro. Dumating sina Narf at Latasay at ibinalita ang isang problema, nalaman ni Hirako na hindi pala marunong mangaso ang mga Centaur at Minotaur. Laking gulat niya dahil sa itsura pa lang nila, akala niya ay napakahusay nila sa ganitong bagay, dahil hindi niya kasi inakala na napakahirap pala ng mangaso, lalo na't noon ay ipinapasa niya lang lahat iyon sa Inferno Wolf. Dahil dito, iminungkahi ni Tia na huwag na lang silang papasukin sa gubat at sa halip ay dagdagan ang mga bantay sa mga baryo. Akala ni Hirako ay kailangan ding bantayan ang mga nuno Daphne, pero sinabi ni Mamo na mas malakas pala sila kaysa sa inaakala niya, at kaya nilang harapin ang mga halimaw gamit ang pagsalakay. Gayunpaman, nagpasya si Hirako na ipaubaya na lang ang pangangaso sa kanyang alaga na si Kuro at sa ibang mga Inferno Wolves, habang ang mga residente ay nakatutok sa pagsasaka. Pero hindi naging maayos ang kanilang pagsisikap, dahil ayaw tumubo ng mga buto, at agad na naunawaan ni Hirako ang dahilan. Noong mga panahong iyon, nakakapagtanim sila kahit anong panahon dahil sa kanyang mahiwagang kagamitan na may kapangyarihang gawing mataba ang anumang lupa. Ang problema, si Hirako lang ang pwedeng gumamit nito, kaya kailangan nilang humanap ng ibang paraan para sa mga bagong residente. Nag-iisip ng paraan sina Hirako at Sena, pero nagbigay ng solusyon si Gordon. Iminungkahi niyang lagyan ng dayami ang mga bukid para hindi masyadong lumamig ang lupa, para mas may tsansang tumubo ang mga pananim. Dahil paparating na ang taglamig, sinabi rin niya na palay ang pinakamainam na itanim ngayon. Humanga si Hirako sa kanyang kaalaman, at ipinaliwanag ni Gordon na natutunan niya ito noong nagtatrabaho pa siya sa kanilang lumang baryo. Si Gordon na ang namuno at itinuro sa lahat ang tamang paraan ng pagtatanim, at sinabi niya na aabot ito ng humigit kumulang 6 na buwan bago anihin. Nagulat si Hirako sa tagal nito, at napagtanto na sobra na pala siyang nakaasa sa kapangyarihan ng mahiwagang kagamitan ng hindi niya namamalayan. Habang ang mga Minotaur ang humawak sa agrikultura, ginamit naman ng mga Centaur ang kanilang lakas at bilis para magtayo ng sariling serbisyo, isang sistema ng paghahatid o delivery. Nagsimula silang maghatid ng mga gamit sa pagitan ng mga baryo, at ang mga nakatatanda ang tumatayo sa mga araw-araw na ruta. Nang magkausap sila ni Gruwad sa sandaling iyon, inamin ni Hirako na matagal na niya talagang gustong sumakay ng kabayo. Nakakuha siya ng kabayo mula kay Michael noon, pero hindi naman ito nakikinig sa kanya. Tinanong niya si Gruwad kung kaya ba niyang kausapin ang hayop para payagan siyang sumakay, pero sinabi ni Gruwad na hindi naman pala siya marunong makipag-usap ng kabayo. Gayunpaman ay nag-alok siya na sumakay na lang si Hirako sa kanyang likuran kung gusto niya, at tinanggap ni Hirako ang kanyang alok at sumakay, at dinala siya ni Gruwad sa bukid. Nakita iyon ng kabayo at bigla itong nagselos, at makalipas ang ilang araw, yumuko ang kabayo at hinintay na sumakay si Hirako. Nang sumakay siya, kumilos ito ng maayos, at labis na nagulat si Hirako dahil ibang-iba na ito sa dati nitong ugaling matigas ang ulo. Nakita iyon ni Gruwad mula sa malayo, at siya naman ay nakaramdam din ng kaunting selos. Nang magtagal, napansin ni Hirako na nagkakaroon pala ng kompetisyon sa pagitan ni Gruwad at ng kabayo kung sino ang pipiliin niyang sakyan. Para mapanatili ang kapayapaan, sinabi na lang ni Hirako na magpapalitan sila,
isang araw si Gruwad at isang araw naman ang kabayo, at doon na rin kumalma ang sitwasyon. Pagkatapos noon, umupo sila at nag-usap ni Lacey, at sinabi ni Lacey na masaya siya sa nakikitang pag-unlad ng mga baryo. Inamin ni Hirako na nag-alala siya noong una dahil sa dami ng biglang dumating na residente, pero natutuwa siya at naging maayos naman ang lahat. Alam niyang sa ngayon ay umaasa ng malaki ang lahat sa kanya, pero hindi niya maitatanggi na marami sa kanilang nakamit ay dahil lang sa kapangyarihan ng mahiwagang kagamitan. Nababahala siya na baka hindi sapat ang pag-asa lang dito para sa kanilang kinabukasan, at nang makitang malalim ang iniisip niya, kinuha ni Lacey si Baby Alfred at inilagay sa mga bisig ni Hirako. Sinabi niya na dapat ay magpahinga na lang muna siya at tamasahin ang buhay na pinaghirapan niya. Dinaman ni Hirako ang kanyang payo at halatang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Habang nagmumuni-muni, naalala niya ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya, ang Great Tree Village ay halos puro kababaihan lang at halos walang kalalakihan. Talagang nag-alala siya para sa kinabukasan nila, pero naisip niya na baka hindi na ito maging problema dahil sa dami na ng mga bagong residente sa kabuuan. Kinausap niya ng palihim si Gordon at inilahad ang sitwasyon, at tinanong niya kung posible bang pumunta ang ilang lalaking Minotaur sa kanilang nayon, para doon na humanap ng mapapangasawa. Pero sinabi ni Gordon na matibay kasi ang tradisyon ng mga Minotaur na dapat ay sa sarili nilang lahi lang nag-aasawa. Dahil dito, tinanggal na ni Hirako sa listahan ang mga Minotaur at ibinaling ang atensyon sa mga Centaur. Medyo nakakahiyaman itong pag-usapan kay Gruwad dahil babae ito. Inisip na lang ni Hirako na para ito sa kinabukasan ng baryo kaya itinuloy niya ang usapan. Nalaman niyang karamihan pala sa mga lalaking Centaur ay mga bata pa, dahil ang mga matatanda ay nasa digmaan na. Hindi pa rin tumigil si Hirako at tinanong si Gruwad kung posible bang mag-asawa ang isang Centaur at isang taong mula sa ibang lahi. Sa sandaling marinig iyon, agad na sumagot si Gruwad at sinabing single siya. Sinabi niya na bihirang mangyari ito, pero kung iyon ang kanyang gusto ay maaari niya itong ayusin, at kusang loob pa niyang inalok ang kanyang sarili na handa siyang makipagsama sa lalaking mula sa ibang lahi. Sa tindi ng kanyang reaksyon, halata naman agad kay Hirako na matagal na talaga siyang walang karelasyon. Mabilis na dumating ang taglamig, kaya nagpahinga muna ang lahat mula sa pagsasaka at nagdiwang. Kumain sila mula sa mga pagkaing naimbak nila noon, pero dahil dumami na ang mga residente, dumami rin ang kailangang pakainin kaya nag-alala si Hirako kung sapat ba ang kanilang supply. Gayunpaman ay dumating sina Latasay at Narf, at ibinalita na mas kaunti pala ang kinakain ng mga bagong residente kaysa sa kanilang inaasahan. Kung magpapatuloy ito, masasayang lang ang sobrang pagkain, kaya sinabihan na sila ni Hirako noon na huwag magtipid dahil sagana naman sila, pero nagtitipid pa rin talaga sila. Nag-iisip sandali si Hirako at sinabing sabihan na lang ang lahat na ubusin na ang mga karne at mga gulay bago pa ito mapanis, at pumayag naman sina Latasay at Narf dahil magandang ideya iyon. Pero napansin ni Hirako na mukhang malungkot si Mamo, kaya akala niya ay may kailangan ang mga nuno Daphne, pero kinausap siya ni Mamo. Ang problema ay kabaligtaran, wala talaga silang kailangan, dahil hindi sila kumakain at hindi rin nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ngayon ay naiinis na siya, dahil natutuwa sana siyang maging pinuno nila, pero wala naman siyang magawa o maasikaso, at doon naman nagsalita si Narf at sinabing may isang bagay pala. Ipinarating ng mga Minotaur ang kahilingan mula sa mga nuno Daphne, gusto sana nilang magsuot ng damit ang lahat kapag nasa labas. Nanliit ang tenga ni Mamo at inamin na minsan ay nakakalimutan nilang magbihis ng maayos bago lumabas, kaya nangako siya na paalalahanan niya ang lahat na laging magsuot ng damit sa lahat ng oras. Kinahapunan, nagpasya si Hirako na gumawa ng pagkain gamit ang kahoy at bigas, at nang malaman ito ng mga babae, nagulat sila dahil hindi pa nila ito nakita o narinig noon. Nagsimulang bayuhin ni Hirako ang bigas, at pinanood siya ng mga ito pero halatang medyo nadismaya sila, inaasahan kasi nila na mas exciting ang gagawin. Pero nang maintindihan nila na bayuhin lang pala ang kailangan, gusto nilang lahat na sumubok, ngunit nagpalitan sila pero sobra-sobra ang lakas na ginamit nila. Sa kabila noon, nakagawa pa rin sila ng masarap na batch, handa na rin ang sausawan at palaman, kaya sabay-sabay silang kumain at nagustuhan nila ang lasa. Dinalhan naman ni Lacey Hirako ng kusamachi na siya mismo ang gumawa, pinaghalo niya ang mababangong halaman sa mochai. Nakatikim si Hirako at sinabing napakasarap nito, dumating din si Donovan dala ang alak para maging mas masaya ang inuman. Nabalitaan niyang nagtatrabaho sila sa bigas, kaya naisip niyang tama ang pagkakataong ito para dumaan, at agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kanya.
Sa huli, naging masayang libangan na pala ang paggawa ng mochai tuwing taglamig kapag maganda ang panahon. Si Gordon pala ang pinakamagaling gumawa nito sa lahat, pero wala namang nagulat dahil inasahan na nila iyon. Maya-maya, may nakitang lalaking nakasuot ng baluti na nakaluhod sa harap ng isang babaeng minotaur, at bigla itong nagtanong kung pwede ba siyang maging asawa nito. Tiningnan siya ng babae at tinanong kung sino siya, kaya tinanggal niya ang helmet at nagpakilalang si Gratz, ang pinuno ng House of Britannia mula sa kaharian ng mga demonyo ng Galgardo. Dahil dito, nagpakilala rin ang babae bilang si Rana. Pinanood lang ito ni Hirako at hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at doon naman nagsalita si Basil para magpaliwanag. Noon pa man ay gusto na ni Gratz na makipag-ugnayan sa Great Tree Village, at naniniwala siyang ang pinakamagandang paraan ay ang magpakasal sa isa sa mga miyembro nito. Pagkatapos ay lumapit si Gratz kay Hirako, nang malaman niyang si Hirako ang pinuno, humingi siya ng basbas para pakasalan si Rana, dahil sinabi raw kasi nito na kailangan muna ng permiso ni Hirako. Pero sinabi ni Hirako na wala siyang karapatang pumili kung sino ang dapat pakasalan ng sino. Sabi niya, si Rana mismo ang una niyang dapat tanungin, at kung pumayag ito ay malaya silang magpakasal. Dahil dito, lumingon si Gratz at tinanong ng maayos si Rana, na mula lang ito, at sapat na iyon para malaman na pumayag na ang babae. Nang bumalik si Gratz sa kaharian, labis niyang namiss si Rana, dahil ayaw rin niyang may ibang lalaking dumating at agawin ito sa kanya. Doon din siya nagdesisyon, iiwan niya ang tungkulin bilang isa sa mga great generals, at babalik siya para makasama si Rana. Alam niyang masyadong mapanganib ang desisyon niya, pero wala siyang pakialam dahil gagawin niya ang lahat para sa pag-ibig. Samantala, iniisip ni Hirako kung paano pa mapaparami ang pagkain gamit ang mochai, at doon pumasok sa isip niya ang dried seaweed o damong dagat. Hindi ito kilala ng mga babae at wala silang ideya kung ano iyon, pero nang banggitin ni Hirako na tumutubo ito sa dalampasigan, naisip nilang si Michael ang tamang tanungin tungkol dito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Michael at nagpasalamat sa patuloy na pakikipagkalakalan ni Hirako. Sinabi naman ni Hirako na wala iyon, at ipinakita ni Michael ang isang kahon na puno ng seaweed, at inamin na hindi naman ito karaniwang kinakain sa lugar nila, kaya hindi siya sigurado kung ito ba ang hinahanap ni Hirako. Tiningnan lang ito ni Hirako at sinabing ito mismo ang kailangan niya, at nagsimulang magproseso si Hirako sa seaweed. Dinurog niya ito hanggang maging likido at hinulma gamit ang parisukat na lagayan, at nang matapos ay nakagawa siya ng manipis na pambalot na gawa sa damong dagat. Gulat na gulat si Michael, hindi niya akalaing pwedeng gawing ganito ang seaweed. Tinanong siya ni Sena kung kakainin ba ito ng diretso, at sinabi ni Hirako na hindi muna, lulutuin muna ito sa apoy para maging malutong at mas madaling tunawin ng tiyan. Pagkatapos ay binalot niya ang mochai at kumain, at parang naging magaan ang buong pakiramdam niya, ganito pala talaga ang lasa at kalidad na naaalala niya mula sa dati niyang buhay. Napansin iyon ng mga babae pero hindi sila kumbinsido na ganun kasarap ito, pero nang bigyan sila ni Hirako ng tig-iisang piraso ng toasted mochai na nakabalot sa seaweed, lahat sila ay sumang-ayon na napakasarap ng pagkain ito. Nakita ni Michael na maraming nagkakagusto at nag-alok siya ng kasunduan, dahil handa siyang ipaani at ipadala ng mga tauhan niya ang seaweed ng pribado para kay Hirako. Bilang kapalit, gusto niyang makipagpalitan ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng mochai. Sinabi ni Hirako na hindi pa niya ito maipapangako ngayon, dahil kailangan pa nilang magtanim ng mas maraming bigas, pero pag-uusapan daw nila ito para kay Michael. Natuwa si Michael, kahit na sa totoo lang ay gusto lang talaga niyang kumita ng pera. Sinubukan pa niyang magtanong tungkol sa alak nila, pero sabi ng lahat, huwag na siyang makialam doon. Nang gabing iyon, tinuruan ni Hirako ang mga babae kung paano gumawa ng sushi, at nagulat pa siya kung gaano kabilis nila itong natutunan. Nang matapos at umupo silang lahat para kumain, inamin ni Floram na medyo hindi niya gusto ang amoy noong una, pero nang matikman niya, sinabi niyang napakasarap nito. Binanggit ni Hirako na ang suka na ginagamit sa sushi ay tumutulong para manatiling sariwa ang pagkain sa mga baon. Nang tanungin siya kung bakit, ipinaliwanag niya na pumapatay kasi ng bakterya ang suka. Unti-unting nagtapos ang taglamig pagkatapos noon, at kahit natutunaw na ang nyebe, may mga araw pa ring malamig. Karaniwan ay mahirap hulaan kung kailan dapat muling magsimula ang pagsasaka, pero napagkasundoan ng lahat na susunod na lang sila sa payo ni Egg pagdating sa panahon. Kinahapunan, pumunta si Hirako sa mga kawani sa town hall at sinabing naisipan niyang gumawa ng bagong festival para sa mga bagong baryo. Nagbigay siya ng ilang ideya,
pero nakatingin lang sa kanya ang mga babae na parang walang maintindihan kung bakit ipagdiriwang ang mga iyon. Mga festival pala ito mula sa dati niyang buhay sa Japan, kaya naintindihan niya kung bakit hindi nila ito masyadong naintindihan. Sinabi ng mga babae na may sarili naman silang mga pista at sinimulang ipaliwanag ang mga ito. Pinakinggan sila ni Hirako, pero wala siyang naintindihan kahit isa sa mga inilalarawan nila, kaya napagdesisyonan niya na ipaubaya na lang sa kanila ang buong plano. Gayunpaman ay napansin niyang nagtatalo sila at hindi magkasundo, kaya sinabi niyang isulat daw ng lahat ang kanilang mga tradisyon sa papel at ilagay sa isang kahon. Siya mismo ang kumuha ng isa, at ang nakuha niya ay isang paligsahan sa pakikipaglaban. Nagtatakang tanong ni Hirako kung paano ba naman gagawin iyon, at ipinaliwanag ni Floram na magsasabak daw ang lahat gamit ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Sa tingin niya ay napakagandang ideya nito at iminungkahi na simulan na agad ang pagpaplano. Makalipas ang isang linggo, dumating na ang tagsibol, at nagsimula ng magsanay ang lahat sa kanilang nayon para sa darating na martial art tournament. Nagulat si Hirako sa sobrang seryoso ng lahat at sa dami ng effort na inilalagay nila sa kanilang paghahanda. Nang pumasok si Hirako ay nakita niya si Hakuren, sinabi nito na magsasanay din siya para sumali, dahil hindi pa raw niya nagagamit ng buo ang kanyang lakas mula noong dumating siya sa baryo. Alam ni Hirako kung gaano kalakas si Hakuren, kaya sinubukan niyang pigilan itong sumali bilang manlalaban. Sa halip, inalok niya itong maging isa sa mga referee, at sa sandaling iyon ay dumating si Lasty at sinabing maglalaro rin daw ito. Agad na naisip ni Hirako na kasing delikado rin ito ni Hakuren pagdating sa lakas, kaya mabilis siyang nakaisip ng ibang suhestyon. Sinabi niya kina Hakuren at Lasty na hindi na kailangang lumaban bilang manlalaro, sa halip ay sila na lang ang maging mga referee. Ipinaliwanag din niya na kailangan naman talaga ng dalawang referee, at bagay na bagay sila sa tungkulin. Pumayag naman sina Hakuren at Lasty na maging referee, pero nilinaw nila na gusto pa rin talaga nilang makalaban. Dahil dito, nakipagkasunduan si Hirako, pinayagan niya silang magkaroon ng sariling practice match pagkatapos ng main event. Sa ilang sandali, sinimulan na ni Hirako ang pagpaplano sa paggawa ng arena, kasama sa disenyo niya ang gitnang lugar para sa laban at mga upuan na parang stadium para sa mga manunood. Naglagay din siya ng espasyo para sa mga tindahan at kainan para magmukha itong tunay na pista. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng kompetisyon, punong-puno ng kagalakan ang mga tao habang nagtitipon-tipon. Mas naging espesyal ang event dahil dumalo ang mga importanteng panauhin, kasama na ang hari ng mga demonyo na si Galgardo at ang kanyang anak na si Yuri. Nakilala ni Hirako si Galgardo at kinabahan agad siya, dahil hindi niya alam kung paano makisama o kung ano ang mga ugali ng mga demonyo. Pero napansin ni Yuri ang kanyang kaba at sinabihan ang tatay niya na huwag masyadong maging formal at kumalma lang. Dahil dito, binawasan ni Galgardo ang pagiging seryoso at mas naging casual na ang pakikipagkamay at pakikipag-usap kay Hirako. Pagkatapos noon, dumating si Hakuren dala ang kanyang ama na si Das, kilala bilang Legendary Dragon at lolo rin ni Lasty. Magalang na bumati si Hirako at napanatag ang loob niya nang makitang mabait at palakaibigan ito. Hindi nagtagal, handa nang magsimula ang laban at sabik na ang mga manunood. Ipinaliwanag ni Hirako ang mga patakaran, bubunot sila para malaman kung sino ang magkakalaban. Para manalo, kailangan nilang itulak o patumbahin ang kalaban palabas ng ring, o kaya naman ay matanggal ang headband nito. Ang kanilang mga headband ay may mahika, at kusang matatanggal kapag tinamaan ng malakas ang kalaban. Ang unang laban ay sina Rosalind at Mamo, dahil sobrang bilis ng galaw nila ay halos hindi masundan ng mata. Pinanood ito ni Hirako at namangha sa galing nila, aminado siya na minaliit niya ang kanilang kakayahan. Paulit-ulit na umatake si Mamo, pero sandaling nabawasan ang kanyang depensa. Sinamantala ito ni Rosalind at tinamaan siya ng malakas kaya nanalo ito, pero pagkatapos ng laban, ramdam na ramdam ni Rosalind ang sakit at agad na nagpatawag ng healer. Sumunod naman ang laban ni Donovan, ipinakita niya agad ang lakas niya, tinanggap lang niya ang lahat ng atake ng kalaban at parang wala man lang epekto sa kanya. Pagkatapos, binuhat na lang niya ang kalaban at inilabas sa ring, nanalo ng hindi man lang nahirapan. Ang sumunod ay laban ni Gruwad at Roji, at sobrang kumpiyansa ni Gruwad at buong lakas na sumugod. Pero dahil sa sobrang bilis at lakas ng takbo, hindi niya nakontrol ang sarili niya at aksidente siyang umabot sa labas ng ring. Dahil dito ay si Roji ang idineklarang panalo, at ang huli at pinaka-inaabang ang laban sa Open Tournament ay nina Floram at Senna.
Gumagamit si Floram ng espada at mahika, samantalang si Sena ay bare-handed o walang dalang sandata. Nagsimula ang laban sa paggamit ni Floram ng magic, pero naiwasan ito ni Sena at nilapitan niya para gamitan ng martial arts, ngunit mabilis ding nakibagay si Floram at gumanti ng atake. Namangha ang lahat sa tindi ng laban, ngunit sa huli ay sabay silang natumba at lumabas pareho sa ring, kaya naging tabla ang resulta. Natapos ang Open Tournament at binigyan ng medalya ang mga nanalo, pero kalahati pa lang ito ng programa, dahil ang ikalawang bahagi ay ang Warrior Tournament at magsisimula na. Inanunsyo ito at ipinaalam ni Hirako na mas diretso lang ang laban dito, panalo kapag bumagsak o sumuko na ang kalaban, at walang bawal gamiting sandata. Ang mga malalakas lang ang pwedeng sumali, at ang unang laban sa Warrior Tournament ay nina Uno, isa sa mga Inferno Wolves, at Junya na isang kalahating ahas. Agad na bumuga ng apoy si Uno sa simula pa lang, pero madali lang itong naiwasan ni Junya. Ginamit niya ang kanyang buong anyong ahas para igapos si Uno, pero biglang ipinakita ni Uno ang kanyang tunay na anyo, at sa sobrang nakakatakot nito, hindi ito kinaya ni Junya kaya sumuko na lang siya. Sumunod naman ang laban ni Daga at Makara, isa sa mga anak ni Zabutin. Nagsimula ang laban at buong lakas na umatake si Daga, pero madali lang itong naiwasan ni Makara. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na nagapos si Daga sa kanyang sapot, kaya siya ang idineklarang panalo. Ang pangatlong laban ay ni Naya at Garf, at agad na ipinakita ni Garf ang bilis at galing niya sa pakikipaglaban. Pinanood ito ni Hirako at akala niya ay si Garf ang mananaig, pero gumamit siya ng malaking maso, bagamat mabagal siya gamit ang kanyang sandata, sobrang lakas naman ng puwersa nito. Isang malakas na hampas lang at lumipad palayo si Garf sa loob ng ring, halos makalabas na ito ng arena, pero nakabalanse pa rin siya sa huling sandali at nanatili sa loob. Ngayon ay napagtanto niya na halos naubos na ang lahat ng lakas niya sa isang atake lang, at dahil alam niyang hindi na siya makakalaban ng maayos, pinili na lang niyang sumuko. Ang sumunod ay laban ni Lei at Gran Maria, at ito ang isa sa pinakamasayang pinanood ng mga tao. Ipinakita ni Lei ang galing niya at nautakan niya si Gran Maria, hanggang sa mapigilan niya ito sa isang arm lock, pero agad na gumanti si Gran Maria at tinangkang buhatin si Lei gamit ang isang kamay lang. Bilang sagot, tumawag si Lei ng kidlat na tumama sa kanilang dalawa at pareho silang bumagsak. Dahil wala nang kaya pang lumaban ay naging tabla ang resulta, at sa wakas ay nagsimula na ang laban ng magkaribal na sina Lacey at Tia. Sa sagupaan pa lang nila, hirap ng sundan ni Hirako ang galaw nila kaya ginamit niya ang kanyang espesyal na farming tool para mas malinaw na makita ang laban. Sobrang tindi ng kanilang sagupaan at sa una ay tila pantay lang ang laban, walang naging lamang ang isa't isa. Pero biglang nabawasan ang depensa ni Lacey ng saglit, at sinamantala iyon ni Tia para tamaan ito ng malakas at makuha ang panalo. Dahil nanalo si Tia, ang susunod niyang kalaban ay si Makara, kaya ito na ang finals, pero naging madali lang ang laban para kay Makara. Ginamitan niya ng sapot si Tia at madali itong napigilan at napadapa, kaya siya ang kinoronahang kampyon ng Warrior Tournament. Inilagay ni Hirako ang korona sa ulo ni Makara at naghiyawan ang mga tao sa tuwa. Pagkatapos noon, humarap si Hirako para magbigay ng closing speech, pero bago pa matapos ang programa, tinawag siya nina Lasty at Hakuren at ipinaalala ang usapan nilang practice battle. Pumayag si Hirako at pinapapunta sila ng entablado, at sa sandaling nagsagupaan ang dalawa, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sa sobrang lakas ng impact, kitang-kita daw ito kahit mula pa sa mga kaharian ng demonyo, at tuluyang nawasak ang buong arena. Sa kabila ng pagkasira nito, si Hakuren pa rin ang idineklarang panalo sa kanilang laban. Sa huli, napanatag lang si Hirako na ligtas ang lahat at naging masaya ang programa. Tinanong siya ni Latasay kung kailan ang susunod na tournament, pero nang tumingin si Hirako sa wasak na arena, sinabi niyang mukhang malayo pa iyon o baka hindi na muna. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang panahon ng ani, kasama ni Sena si Hirako habang inaani nila ang gulay na tinatawag na radish. Sinubukan muna itong tikman ni Hirako at nasiyahan siya dahil napakasarap nito, ngunit nang kumain naman si Sena, ibang-iba ang naging reaksyon niya dahil agad niyang naramdaman ang matinding anghang. Humingi ng paumanhin si Hirako dahil hindi niya ito nabanggit kanina. Ipinaliwanag niya na ang radish ay nahahati sa tatlong bahagi, matamis, katamtaman, at maanghang. Ang napasa kamay ni Sena ay ang pinakamaanghang na bahagi, dahil alam niyang hindi lahat ay mahilig sa maanghang na bahagi. Iminungkahi ni Hirako na gamitin na lamang ito sa paggawa ng ibang pagkain tulad ng atsara o pinatuyong radish.
Madali lamang gumawa ng pinatuyong radish, kailangan lamang itong hiwain at hayaang matuyo sa hangin sa loob ng ilang panahon. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang dumating ang mga batang hayop at sinabing may mga hindi kilalang bisita na naghihintay sa labas ng nayon. Pumunta si Hirako upang silipin at laking tuwa niya nang makita na ang isa sa mga bisita ay ang kanyang matandang kaibigan na si Valgrife, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Malugod niyang tinanggap sila, at agad na namangha si Valgrife dahil sa laki ng ipinagbago ni Alfred mula noong huli silang nagkita. Pagkatapos ng pagbati, inakala ni Hirako na ang babae ay asawa ni Valgrife. Mabilis itong ipinaliwanag ng babae, sinabi niyang kahit na iyon ang kanyang naisin, ngunit siya ay isang pari ng relihiyong Koran. Inamin ni Hirako na hindi pa siya nakakarinig tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Valgrife na ito ay isang malawak na paniniwala, na pinagsasama-sama ang mga aral mula sa iba't ibang Diyos at relihiyon sa iba't ibang lupain. Ang pangunahing aral nito ay ang kalayaan ng bawat isa na sambahin ang anumang Diyos na kanilang pinili. Kinilala ito ni Hirako bilang isang napakaganda at inklusibong paniniwala, at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Fusho. Agad na nakita ni Hirako kung gaano siya kahalaga, dahil kahit saan man siya magpunta ay nagkakaroon ng malalaking parada bilang parangal sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Hirako na baka masyadong naging mabait ang pakikitungo nila sa kanya, ngunit sinabihan siya agad ni Fusho na huwag mag-alala sa formalidad dahil hindi niya ito pinapahalagahan. Pagkatapos nito, sinabi na niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita, humihingi siya ng tulong at nakiusap na iligtas ni Hirako ang buhay ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay mayroong malubhang sakit, at naniniwala siyang ang mga tao sa nayong ito ang huling pag-asa niya. Binanggit niya na dito nakatira si Lulu Lacey, ang prinsesa ng mga vampira, at si Flora na kilala sa malawak na kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Nang marinig ito, buong kumpiyansa na sinabi ni Flora na ilarawan ang mga sintomas upang makapagsimula na siya agad sa paggawa ng lunas. Ngunit matapos mabanggit ang mga detalye, napagtanto ni Flora na mas komplikado pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Ang anak ni Fusho ay dumaranas ng maraming napakabihirang sakit ng sabay-sabay, kaya napakahirap itong gamutin. Hindi na ito bago para kina Fusho at Valgrife dahil iyon din ang sinabi ng lahat ng doktor na kanilang pinuntahan. Gayunpaman, tumanggi si Lacey na tanggihan sila at nangakong gagawin nila ang lahat para makabuo ng lunas. Sa ganitong layunin, nagsimula na sina Flora at Lacey sa kanilang pagsasaliksik at pagsubok. Nalaman nilang kakailanganin nila ng maraming pambihirang sangkap, kaya ang iba't ibang lahi sa nayon ay inatasan na hanapin ang mga ito. Ang isa sa pinakamahirap makuha ay ang luha ng dragon, at upang makuha ito ay kinulit nila si Lasty hanggang sa siya ay maiyak, at doon nakuha ang kailangang luha. Hindi nagtagal, natipon na ang lahat ng sangkap, at ang huling hakbang ay ang maingat na pagkuha ng isang pambihirang halaman mula sa paso. Dahil alam nila ang halaga nito, gumalaw sina Lacey at Flora ng may matinding pag-iingat, at mabilis ngunit maayos na hinugot ni Flora ang halaman. Sa simula ay maayos ang lahat, ngunit biglang naglabas ang halaman ng napakasamang amoy, sapat na upang maitaboy ang mga hayop sa paligid. Matapos ayusin ang gulo, nagpunta si Hirako upang maligo. Bagaman mahirap ang pagkuha ng mga sangkap, ang tunay na hamon ay nagsimula na habang patuloy sa pagsubok sina Flora at Lacey sa loob ng ilang araw. Sa lahat ng panahong ito, halos walang tigil sa pagdarasal si Fusho sa pag-asang magkakaroon ng himala. Kahit sa hating gabi, nangyayain siya ni Hirako na magpahinga sa loob, tumanggi siya at sinabing ang pagdarasal na lamang ang kanyang magagawa para sa kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw na puno ng pagsubok, at maging ng maliliit na pagsabog mula sa mga nabigong gamot, sa wakas ay nagtagumpay sila sa paggawa ng lunas. Ibinigay ang natapos na gamot kay Fusho, na nagpahayag ng lubos na pasasalamat. Sinabi ng mga taga-nayon na huwag siyang mag-alala sa pagbabayad, at sa halip ay agad na ibigay sa kanyang anak upang gumaling ito, kaya nangako si Fusho na balang araw ay babawi siya sa kabutihang ipinakita sa kanya. Pagkatapos nito, nagbukas ng lagusan sina Fusho at Valgrife at agad na umalis upang ibigay ang lunas. Pagkaalis ng dalawa, napansin ng lahat ang isang kahangahangang pangyayari, ang walang humpay na panalangin ni Fusho ay naging dahilan upang kumislap ng napakaliwanag na ilaw ang isang rebulto, at ang liwanag na ito ay nanatili sa buong magdamag. Ang matinding liwanag ang dahilan kung bakit hindi nakatulog si Zabutin at ang kanyang pamilya sa buong gabi, dahil sa sobrang ningning nito na nakakabahala sa kanila. Nagpasya si Hirako na mula ngayon, ang pinto patungo sa rebulto ay mananatiling sarado maliban na lamang sa oras ng panalangin. Kinabukasan,
Habang nangunguha ng prutas at gulay ang mga batang hayop, nakatagpo sila ng isang kakaibang puno na hindi pa nila nakikita noon. Nang dumating si Hirako upang silipin, agad niyang napagtanto na ito ay bunga ng kanyang mga naunang eksperimento noong bago pa lamang siya sa mundong ito. Noong panahong iyon, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka upang lumikha ng iba't ibang uri ng halaman, kabilang na ang mga hindi likas na umiiral. Nang tanungin siya ng mga bata kung anong uri ng prutas ang tumutubo rito, tapat na inamin ni Hirako na hindi rin niya alam, at iminungkahi ni Floram na mula ngayon ay dapat nilang itala ng maayos ang lahat ng pananim sa nayon. Dahil sa dami ng mga eksperimental na pananim, hindi masasabi kung anong katangian ang maaaring magsanib o lumabas. Sumang-ayon si Hirako, at sinimulan nilang suriin ang mga bunga ng puno. Sa una ay naguluhan sila, masyadong malaki ang mga ito para maging kamatis, ngunit sobrang tigas naman para maging kiwi. Kumuha si Sena ng ilang nahulog na prutas sa lupa, at agad na nakilala ito ni Hirako bilang mga nogales. Ipinaliwanag niya na ang mga nogales ay may napakatigas na balat, at karaniwang kailangan ng espesyal na kagamitan upang mabuksan. Gayunpaman, tila hindi nahirapan ang mga babae sa tabi niya at madali lamang nilang nabubuksan ang mga ito. Habang ginagalugad nila ang paligid, maingat na itinala ni Floram ang bawat halaman at ang bunga nito, at hindi nagtagal, natuklasan din nilang tumutubo sa lugar na iyon ang mga almond at mani. Dahil dito, naalala ni Hirako ang nakaraan, noong una siyang dumating sa mundong ito, isa sa kanyang pinakamalaking hangarin ay ang magkaroon ng sapat na supply ng iba't ibang uri ng nuts. Tila ang matinding kagustuhang ito ay nakaimpluwensya sa mga nilikha niya gamit ang kasangkapan sa pagsasaka. Batay dito, hula niya na ang buong lupain ay posibleng puno ng iba't ibang uri ng halaman na namumunga ng nuts. Gayunpaman, mayroon pa ring isang misteryo, ang malaki at kakaibang puno na una nilang natagpuan. Ang bunga nito ay kahawig ng siling labuyo, ngunit malinaw na iba ito. Nang buksan nila ang isa, napagtanto ni Hirako na ito ay mga kasoy, bagaman ibang-iba ang anyo ng balat nito kumpara sa kanyang natatandaan. Matapos maluto, naghanda sila ng mangkok na puno ng iba't ibang nuts, at nagkasundo ang lahat na napakasarap nito. Idinagdag ni Floram na tiyak na magiging patok ang mga ito sa kaharian ng mga demonyo, at agad na sumang-ayon si Hirako. Binanggit niya ang isang malaking bentahe, ang mga nuts ay kayang itago sa mahabang panahon nang hindi nabubulok. Dahil dito, napagtanto niyang magandang kalakal ito para sa nayon, kaya nagpasya siyang palawakin pa ang kanilang taniman at magtanim ng mas marami pang ganitong uri ng pananim sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang sandali, naalala ni Hirako kung paano nagsimula ang wine slime. Noong binubuo pa lamang ang nayon, may isang dumi na naninirahan malapit sa kanilang pinagkukunan ng tubig na tumutulong sa paglilinis ng sapa. Isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, nahulog ang dumi sa isang kahon na puno ng alak. Sa halip na matunaw o mamatay, dumanas ito ng kakaibang pagbabago at naging tinatawag nilang wine slime. Mula noon, nakaugalian na ng dumi na lumitaw tuwing may pagdiriwang o pagtitipon, laging naghahanap ng alak na maiinom. Kahit madalas nila itong makita, walang sino man sa nayon ang lubusang nakakaunawa sa tunay na kalikasan o katangian nito. Kinabukasan, nagtatrabaho si Hirako kasama si Tia sa labas ng bahay habang sinusubukang gumawa ng parasyon, at maayos ang takbo ng paggawa at maganda ang hugis ng kanilang ginagawa. Habang sila ay abala, lumapit sina Hakuren at Lasty at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa dahil hindi pa sila nakakita ng ganito noon. Ipinaliwanag ni Hirako na ang parasyon ay kagamitan na nagpapabagal sa pagbagsak ng tao sakaling mahulog sila mula sa himpapawid habang lumilipad. Gayunpaman, hindi nakita ni Hakuren at Lasty ang gamit nito dahil bilang mga makapangyarihang nilalang, kaya nilang lumapag ng ligtas ng walang tulong ng anumang kagamitan. Ipinapaalala sa kanila ni Hirako na hindi lahat ay mayroong lakas at kakayahan na katulad nila, kaya magiging kapaki-pakinabang ito para sa iba. Nang matapos ni Tia ang pagsubok sa unang pagtatangka, sinabi niya na bagaman gumagana ito ng maayos, sa tingin niya ay hindi ito makakapagdala ng mabibigat na bagay. Pinag-isipan ito ni Hirako at balak niyang palakihin ng kaunti upang tumaas ang kakayahan nitong magdala ng bagay, ngunit ayaw naman niyang maging masyadong malaki dahil mahirap itong dalhin. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang wine slime at nagpakita ng interes na subukan ang parasyon. Walang pag-alinlangan na inilagay ni Tia ang dumi sa loob ng parasyon at hinagis ito sa himpapawid. Habang pinapanood ang pagbagsak nito, napansin ni Hirako kung gaano katatag at komportable ang itsura ng dumi habang lumulutang.
Ngayon ay napagdesisyonan niya na magiging napakagandang pagsubok na bagay ang wine slime para sa mga susunod na pagpapahusay sa parashoot. Samantala, sa pagawaan ng mga elf, lumapit si Hyderto na katulong niya, upang suriin ang kanilang plano sa paggawa sa huling pagkakataon. Bagaman ang utos ay gumawa lamang ng karaniwang mangkok, buong pagmamalaking iniharap niya ang kanyang ginawa, isang napakalaking mangkok na sapat ang laki upang paglagyan ng pagkain para sa lahat ng naninirahan sa nayon ng sabay-sabay. Ngunit sa sandaling matapos ipagmalaki niya ang kanyang gawa, biglang gumuho at nabasag ang malaking mangkok dahil sa hindi maayos na pagkakagawa. Ipinakilala na sina Hyderto at Ya ay magkakilala mula pa noong sila ay musmos pa lamang. Bagaman likas na taglay niya ang mga katangian ng isang pinuno, mas pinili naman ni Hyderto na manatili sa likuran at magsilbing katulong at taga-suporta sa kanya. Sa paglipas ng panahon at matapos ang maraming pagsubok na kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nakarating ang kanilang mga kababayan sa nayon ng dakilang puno. Dito ay natatamasa nila ang iba't ibang kaginhawaan at kasiyahang hindi nila naranasan noon, bagay na labis na ipinagpapasalamat ni Hyderto. Dahil dito, naniniwala siyang mahalagang pag-isipang mabuti kung paano mapapanatili ang magandang buhay na ito sa hinaharap. Sa kabilang banda, tila hindi gaanong nababahala siya sa mga bagay na pangmatagalan. Gayunpaman, kinikilala niya na napakahalaga ng kanilang ugnayan kay Hirako, alam niyang pinapahalagahan ni Hirako ang lahat ng taga-nayon ng pantay-pantay at walang pinipili, ngunit naniniwala pa rin siyang malaki ang makukuhang pakinabang nila kung mapasama sila sa kanyang mabuting pananaw. Para sa kanya, ang kanyang sariling lakas ang siyang nagpapabukod tangi sa kanya, at minsan pa nga ay nagsanay siya ng mag-isa sa kabundukan na hinahampas ng bagyo sa loob ng ilang araw upang lumakas lamang at mapansin ni Hirako. Agad siyang pinigilan ni Hyderto at ipinaliwanag na ang purong lakas ng katawan ay hindi ang paraan upang makuha ang pabor ni Hirako. Naguluhan siya dahil lumaki siya sa paniniwalang ang pagpapakita ng lakas ang pinakamabisang paraan upang makuha ang atensyon ng isang lalaki. Nilinaw ni Hyderto na bagaman epektibo ang pagpapakita ng lakas sa labanan, ngunit hindi ito gumagana sa ganitong sitwasyon. Hindi pa rin lubos na kumbinsido, nagpasya siya na ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang pananaw ay sa pamamagitan ng pagkilos. Lumapit siya kay Hirako at ipinamalas ang kanyang pambihirang lakas sa harap nito, ngunit sa halip na humanga, lalo lamang natakot at namangha si Hirako sa paraang hindi niya inaasahan. Nang makitang nabigo ang paraang ito, dinala ni Hyderto pabalik sa pagawaan siya at muling ipinaliwanag na ang pagkamit ng respeto ni Hirako ay nangangailangan ng ibang estratehiya. Iminungkahi niya na mag-isip sila ng ibang paraan upang makuha ang loob nito sa halip na umasa lamang sa lakas. Sa kabila nito, hindi pa rin lubos na sang-ayon siya sa paliwanag ni Hyderto. Matapos pag-isipan, napagpasyahan niyang hindi ang kanyang lakas ang naging problema, kundi ang katotohanang lakas lamang ng kanyang bisig ang ipinamalas niya. Upang itama ito, napagdesisyonan niyang sa susunod ay ipapakita naman niya ang lakas ng kanyang kalamnan sa tiyan, panatag na tiyak na mag-iiwan ito ng matinding paghanga. Kinabukasan, nagising si Hirako at nagulat siya nang makita ang maraming nilalang na may pakpak at ilang anghel na lubusang nakatali at nakakulong sa malalaking sapot ng gagamba ni Zabutin. Wala sa kanila ang makagalaw ng maayos, at lahat sila ay mukhang galit na galit. Hindi nagtagal, lumipad pababa si Gran Maria upang makipag-usap sa kanya, at pagdating niya, agad na nagtanong si Hirako kung kilala niya ang mga anghel na nahuli sa mga sapot. Ipinaliwanag ni Gran Maria na matapos maitayo ang mga bagong nayon, ang teritoryong kailangan nilang pangasiwaan ay lumawak ng higit pa kaysa dati. Dahil dito, kailangan nila ng karagdagang tulong mula sa himpapawid upang maingatan at mabantayan ng maayos ang buong lugar. Naglakbay siya sa ibang mga tirahan ng mga anghel upang humingi ng tulong sa kanyang mga kababayan, ngunit sa halip na makatanggap ng mapayapang tulong, ang anak ng isa sa mga pinuno ng mga anghel ay nagtipon ng mga kasama at dumating upang salakayin ang kanilang nayon. Ipinakilala ni Gran Maria ang dalaga bilang si Kiabit, at nang marinig ni Kiabit na binanggit ang kanyang pangalan, agad siyang sumigaw at hiniling na palayain sila ni Hirako mula sa mga sapot. Galit siyang nagreklamo na ang pagkakakulong sa kanya ng ganito ay hindi tamang pagtrato sa isang prinsesa ng mga anghel. Mahinahon na sumagot si Hirako at sinabing tumahimik siya, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung lumapit lamang sana sila sa nayon bilang mga karaniwang bisita sa halip na sumalakay. Mabilis na nagpaliwanag si Kiabit na wala ni isa sa kanila ang naglayong manakit ng sinuman. Ayon sa kanya, dumating lamang sila upang itaguyod ang dangal at karangalan ng kanilang lahi, dahil naniniwala siyang iniwan ni Gran Maria ang kanyang mga kababayan,
at namumuhay na ngayon sa isang nakakahiya at hindi marangal na paraan sa loob ng nayon ng dakilang puno. Lubos na nalilito si Hirako sa kanyang narinig at inamin niyang wala siyang naiintindihan sa sinasabi nito. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Kiabit, hindi kailanman nakumpleto ni Gran Maria ang tradisyonal na pagsubok na kailangang gawin ng bawat miyembro ng kanilang lahi, upang opisyal na makakuha ng asawang lalaki. Lalo lamang nalilito si Hirako dahil dito, kaya isinama niya si Gran Maria sa isang tabi at mahigpit na hiniling na ipaliwanag ng maayos ang lahat ng nangyayari. Sinabi ni Gran Maria na ang kanilang lahi ay halos mga babae, at upang maipagpatuloy ang kanilang angkan at mapangalagaan ang kanilang uri, karaniwan silang kumukuha ng mga lalaki mula sa ibang lahi upang maging kanilang asawa. Gayunpaman, hindi sila tumatanggap ng mga lalaking hindi marunong mag-like ng ating video, at ayon sa kanilang kaugalian, ang napiling lalaki ay kailangang ipakilala muna sa lahat ng mga kababaihan, at pagdaanan sa serye ng mahihirap na pagsubok upang mapatunayang karapat-dapat siyang maging asawa ng isa sa kanilang lahi. Idinagdag niya na lalong nagagalit si Kiabit, dahil pareho silang nabubuhay kasama ng mga lalaki sa nayon nang hindi man lang nakukumpleto ang mga nasabing pagsubok. Iminungkahi ni Hirako na ipaliwanag na lamang nila ng mahinahon ang sitwasyon, ngunit nagdududa si Gran Maria na magtatagumpay ito, dahil sobrang matigas ang ulo ni Kiabit at halos hindi nagbabago ang kanyang isip kapag nakapagdesisyon na siya. Makalipas ang ilang sandali, pinalaya ni Hirako ang lahat ng nahuling anghel at mga harpy mula sa mga sapot ni Zabutin, ngunit sinadyang iniwan na nakabitin pa rin si Kiabit mag-isa. Pagkatapos, malinaw niyang sinabi na itinuturing niyang pag-atake sa kanyang nayon ang nangyari, dumating sila upang manakit at nahuli, kaya may karapatan siyang magpasya kung ano ang gagawin sa kanila. Gayunpaman, sinabi rin niyang handa niyang patawarin silang lahat sa isang kondisyon, kung sasang-ayon silang magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Gran Maria mula ngayon, kakalimutan na niya ng lubusan ang pag-atake. Hindi nagatubili ang mga harpy, at agad silang sumang-ayon at nangako ng katapatan kay Gran Maria, ngunit ang mga anghel ay mas nag-alinlangan. Ayaw nilang pagtaksilan si Kiabit dahil inaasahang siya ang magiging pinuno nila sa hinaharap, at kung tatalikuran nila siya ngayon, naniniwala silang masisira ng tuluyan ang kanilang kinabukasan sa lipunan ng mga anghel. Sa kabilang banda, hindi gaanong inaalala ng mga harpy ang bagay na ito, sanay na silang maglingkod sa mga anghel kahit sino man ang maging pinuno nila. Nang marinig ito, napagtanto ni Hirako na kailangan lamang ng mga anghel ng tamang dahilan upang sumuko ng hindi nahaharap sa parusa sa hinaharap. Ipinahayag niya na ang pag-atake sa kanilang nayon ay isang mabigat na kasalanan, at dahil dito, kailangang pagdaanan ni Kiabit ang 10 parusa. Ngunit nagdagdag siya ng isa pang tuntunin, sa bawat anghel na malugod na hihingi ng kapatawaran, aalisin niya ang isang parusa mula sa hatol kay Kiabit. Nang marinig ito ng mga anghel, agad silang yumuko at humingi ng tawad, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan si Kiabit. Ngayong formal na silang sumuko, parehong tinanggap ng mapayapa sa nayon ang mga anghel at mga harpy. Gayunpaman, kahit matapos ang lahat ng ito, matigas pa ring tumanggi si Kiabit na sumuko o magpahayag ng pagsunod. Dahil dito, tinanong ni Gran Maria si Hirako kung handa ba siyang sumali sa mga tradisyonal na pagsubok para sa asawang lalaki ng kanilang lahi, upang mapatunayang mali si Kiabit at matigil na ang kanyang pagtatalo. Nang marinig ito, muling nagsalita ng malakas at tumutol si Kiabit, hindi siya naniniwala na ang isang taong mukhang mahina at maliit tulad ni Hirako ay kailanman makakapasa sa mga mahihirap na pagsubok na iyon. Nakakagulat man, mahinahon na sumang-ayon si Hirako na sumali sa mga pagsubok, bagaman binanggit niyang umaasa siyang hindi kasama rito ang pakikipaglaban sa mga mapanganib na halimaw. Sinabi ni Gran Maria na hindi naman malayo ang kanyang hula, ngunit tiwala pa rin siyang magtatagumpay siya anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, nakaupo silang tatlo sa loob ng bahay, at hiniling ni Hirako kay Kiabit na ipaliwanag ng maayos kung ano ang nilalaman ng mga pagsubok. Buong kumpiyansang sumagot si Kiabit na binubuo ito ng 5 magkakaibang bahagi, at ang unang pagsubok ay pagsusuri sa kayamanan. Dito ay kailangang magbigay ni Hirako ng 700 gintong barya sa mga anghel. Nangungot siya at tumatawa si Kiabit, dahil naniniwala siyang hindi kayang ibigay ng isang maliit na nayon ang ganyang kalaking halaga. Ngunit sa sandaling walang kahirap-hirap na inilabas ni Hirako ang isang batong gojo na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 gintong barya, natigilan at nanlumo si Kiabit sa gulat. Mabilis niyang tinanggap ang bato, at opisyal nang nakumpleto ang unang pagsubok. Ang ikalawang pagsubok ay pagsusuri sa talino. Naglatag si Kiabit ng mga bato sa isang parihabang ayos at ipinaliwanag ang mga alituntunin, palitan silang kukuha ng mga bato, at kung sino man ang kumuha ng pinakahuling bato ay siya ang matatalo.
Sa bawat oras, maaaring kumuha ng 1 hanggang 3 bato ang manlalaro. Lubos ang tiwala ni Kiabit, dahil sa palagay niya ay hindi sapat ang talino ni Hirako upang talunin siya sa ganitong laro ng estratehiya. Ngunit sa hindi inaasahan, madaling napanalunan ni Hirako ang unang pagtatagisan. Nagalit at napabuntong hininga si Kiabit, at paulit-ulit na humiling ng muling laro. Gayunpaman, kahit ilang beses pa silang maglaro, laging nananaig at walang kahirap-hirap na tinalo ni Hirako si Kiabit sa bawat pagkakataon. Ang ikatlong pagsubok ay pagsusuri sa lakas at kakayahang pisikal. Dito ay malayang makakapili si Kiabit ng sinumang nais niyang kalaban para kay Hirako. Walang pag-alinlang ang pinili niya si Lucy, ang nakakatakot at makapangyarihang prinsesa ng mga vampira, dahil sigurado siyang hinding-hindi matatalo ni Hirako ang isang kasing lakas nito. Ang hindi alam ni Kiabit ay si Lucy ay matagal nang mapagmahal na asawa ni Hirako, dahil dito, nagwakas ang pagsubok sa isang lubos na hindi inaasahang paraan. Sa halip na isang marahas na labanan, madaling natalo ni Hirako si Lucy sa simpleng laro ng pagsasanay sa pakikipaglaban, at opisyal na naihawi ang ikatlong pagsubok. Ang ikaapat na pagsubok ay pagsusuri sa galing sa pakikipag-usap. Kinakailangang makipag-ayos at makagawa ng kasunduan si Hirako sa tinuturing na mahirap lapitan na dragon na tagabantay, na naghahari sa kabundukan ng Guru Grant, at kumpiyansa si Kiabit na hinding-hindi magagawa ni Hirako ang ganyang mahirap na gawain. Ngunit hindi nagtagal ay biglang dumating ang dragon sa nayon, at labis na ikinagulat ni Kiabit nang malaman na matagal ng isa sa mga regular na kausap at kasosyo ni Hirako sa negosyo ang nasabing dragon. Natapos ang pagsubok bago pa niya ito umpisahan ng maayos, at tuluyang nawalan ng masasabi si Kiabit. Ang ikalima at huling pagsubok ay pagsusuri sa swerte. Ayon kay Kiabit, ang kailangan lamang gawin ni Hirako ay ihagis ang isang barya at dapat ay nakalapat ito na ang nakataas ay ang mukha nito. Hinagis ni Hirako ang barya, at talagang nakalapat ito nang nakataas ang mukha, ngunit sa huling sandali ay lihim na nandaya si Kiabit at mabilis na binaliktad ang barya upang maging likod ang nakataas, kaya tila natalo si Hirako. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Tia at agad na ginamit ang kanyang mahika upang ibalik ulit ang mukha ng barya sa itaas. Sinubukan ni Kiabit na magreklamo at sabihing labag sa patakaran ang paggamit ng mahika, ngunit alam niyang hindi dapat makipagtalo kay Tia, kaya mabilis na rin siyang tumigil. Sa wakas, natapos na ang lahat ng pagsubok, at pagkatapos ay nakipag-usap ng pribado si Hirako kay Tia tungkol sa kakaibang ugali at katigasan ng ulo ni Kiabit. Ipinaliwanag ni Tia na minsang ibinaba ng ina ni Kiabit ang kahirapan ng mga pagsubok para sa asawa, upang makapagpakasal ito sa isang lalaking itinuring na mababa ang antas sa lipunan nila. Mula noon, marami sa mga anghel ang patuloy na nagsasalita ng masama tungkol sa ina ni Kiabit kapag ito ay wala sa kanilang kaharian. Dahil dito, sa wakas ay naunawaan na ni Hirako kung bakit ganoon na lamang ang pagiging maingat at matigas ni Kiabit tungkol sa mga pagsubok mula pa sa simula. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Kiabit kay Hirako at malugod na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang marahas at masama na pag-uugali noon. Hindi naman isang tao na nagtatago ng galit o sama ng loob si Hirako, kaya mahinahon niyang tinanggap ang paghingi ng tawad at opisyal na tinanggap siya sa nayon. Sa ngayon, nagpa siya ang mga anghel at mga harpy na manatili at manirahan sa unang nayon. Sa kabila ng lahat, lumabas na sa katotohanan ay mahinahon at makatuwirang kumilos si Kiabit sa karaniwang panahon, bagaman minsan ay nagiging labis siyang masigla kapag nakainom ng alak. Gayunpaman, nanatiling payapa ang lahat, at hindi nagtagal ay nagsimula ng tumulong ang mga harpy sa pagbabantay mula sa himpapawid, at labis na natuwa si Gran Maria at ang iba pa dahil sa kanilang tulong. Kinabukasan, biglang napansin ni Hirako ang isang dambuhalang dragon na lumilipad sa himpapawid sa itaas ng nayon. Sa una, inakala niyang naghahanda ito upang sumalakay sa kanila, ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagbagong anyo ang dragon at naging tao, at nakiusap kay Hirako na payagan siyang manatili at magpahinga sa kanilang nayon. Walang pag-alinlang ang tinanggap siya ni Hirako, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Doma. Nalaman din kalaunan na si Doma ay nakababatang kapatid ni Hakuren, at siya rin ang bunsong anak ni Drime. Ipinaliwanag ni Doma na ang tanging dahilan kung bakit siya napunta sa nayon ay dahil may tinatakasan siyang tao ngayon. Nang marinig ito, agad na inakala ni Hirako na tiyak may nakakatakot na kaaway na humahabol sa kanya, at hindi nagtagal ay biglang lumitaw ang isang dambuhalang dragon sa labas ng nayon. Sa una ay inakala ni Hirako na ito ang mapanganib na kalaban na tinutukoy ni Doma, ngunit mabilis na nagbagong anyo ang dragon at naging isang dalaga, na nagpakilalang si Kwan, ang babaeng nakatakdang maging magiging asawa ni Doma. Sa hindi maipaliwanag na dahilan,
Halos mawala na sa sarili si Doma sa tuwing nakikita niya ito, at agad namang sinubukan ni Drime na pakalmahin ang sitwasyon at nahihiya na ipinaliwanag na masama lamang ang pakiramdam ni Doma nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, dahil lamang sa nakakatakot na anyo at presensya ni Quan, maging si Drime ay nagsimula ng manginig sa takot. Sinabi ni Quan na tuluyan na siyang iniiwasan ni Doma nitong mga nakaraang panahon, at ayon pa sa kanya, hindi na rin ito sumusulpot sa mga itinakdang pagkikita nila. Habang nagsasalita ay lalo siyang nagagalit, at diretsahang nagtanong kung lihim bang binabalak ni Doma na kanselahin na ng tuluyan ang kanilang kasunduang magpakasal. Bago pa man lumala at uminit pa lalo ang gulo, sumingit na si Hirako at sinabing nais muna niyang makausap ng pribado si Doma. Dinala niya ito sa isang hiwalay at tahimik na silid, ngunit sa una ay sinubukang tumakas ni Doma, ngunit pinigilan siya ni Hirako at sinabing wala nang saysay ang pagtakas dahil hindi niya kayang iwasan si Quan habang buhay. Hinimok niya itong tumigil na sa pagtakas at harapin ng matapang na parang lalaki ang nakatakdang kasal. Inamin ni Doma na tunay siyang natatakot kay Quan, ipinaliwanag niyang may ilang ugali ito na nagpapahirap at nakakabagabag sa kanya, at sana ay mabago o maitama naman ni Quan ang mga ito. Sinabi niyang kung aayusin lamang sana nito ang mga bagay na iyon, wala naman talaga siyang tutol na magpakasal dito. Nang marinig ito, naglabas si Hirako ng ilang piraso ng papel, at sinabihan si Doma na sumulat ng detalyadong liham na naglalaman ng lahat ng nais niyang baguhin o pagbutihin ng kanyang magiging asawa. Habang nagsusulat si Doma, lumabas naman si Hirako upang makipag-usap ng pribado kay Quan. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang isinusulat ni Doma ang lahat ng inaasahan niyang katangian mula sa kanyang magiging asawa, ngunit malinaw ding sinabi ni Hirako sa kanya na ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa lahat ng sinasabi ng isa. Binigyang diin niya na kailangan ding intindihin at igalang ni Doma ang damdamin at kagustuhan ni Quan. Pagkatapos magsalita ay binigyan din niya ito ng papel, at hiniling na isulat naman ni Quan ang kanyang sariling mga inaasahan at damdamin tungkol kay Doma at sa kanilang ugnayan. Sumang-ayon naman si Quan at pumunta sa kabilang silid upang isulat ang kanyang sariling listahan. Nang mahabang panahon, nagpapalitan sila ng mga liham at sulat, at sa pamamagitan nito, unti-unti nilang naintindihan ang damdamin at mga inaasahan ng isa't isa ng higit pa kaysa dati. Nang handa na silang umalis sa nayon, buo na ang kanilang loob at tinanggap ni Doma at Quan ang kanilang nakatakdang pagsasama, at masayang sumang-ayon na magpatuloy ng payapa. Sa huli ay nakatayo lamang sina Hirako at Hakuren habang pinapanood silang lumisan, at labis silang nakahinga ng maluwag dahil maayos na natapos ang lahat.